Sa video nito ay tatalakayin natin ang pinakamurang mga sasakyan na mabibili mo sa Pilipinas ngayong taon. Marami pa palang mga sasakyan sa bansa na may modernong features pang pamilya, pwede mong magamit kahit saan ang mabibili mo sa abot kayang presyo. Iisa-isay natin ang kabuang detalye at nilalaman kasama ng mga presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po tumang click yung subscribe button pati na ang notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Ang unang sasakyan na nasa listahan natin ay ang Volkswagen Santana. Isang German-engineered subcompact sedan na dinisenyo para sa mga naghahanap ng aktwal na kalidad, komportabling biyahe at solidong performance sa mas abot kayang presyo. Sa panlabas na impresyon, ang disenyo ng Santana ay klasikong Volkswagen na diretso ang minimal at eleganteng mga linya na hindi nawawala sa uso kahit lumipas pa ang panahon. Hindi ito masyadong flashy pero may professional at timeless look na nagpapaangat sa kanyang presensya kahit ihambing mo pa sa ilang mga modernong hatchback at sedan sa Pilipinas ngayon. Pagdating sa makina, may 1.4 liter 4-cylinder multi-point injection engine para sa manual variant at kayang gumawa ng 89 hanggang sa 90 horsepower at 132 Nm ng torque na sapat sa pang-araw-araw na pagmamaneho sa city errands o sa highway cruising. Meron ding automatic variants ang sedan na ito na pinapagana naman ng 1.5 liter MPI engine Blue Motion technology na kayang gumawa ng 108 hanggang sa 110 horsepower at 150 Nm ng torque na ikinabit sa 6-speed automatic gearbox para sa mas maayos na flow sa traffic. Ang makina at transmission nitong sasakyan ay pinagsama para sa efficiency at reliability. Bagamat hindi man aggressive ang performance pero ramdam mo kung gaano ito ka-stable at predictable sa biyahe. Pagpasok mo sa interior nito, mapapansin agad ang functional at roomy cabin. Hindi maliit ang space kahit subcompact lang ang kategorya nito. Maluwag din ang legroom at headroom kaya komportable rin ang mga pasahero sa likod. Ang dashboard at controls ay simple pero praktikal. Madaling gamitin ng kahit na sino. Ang mga upuan ay supportive at mabilis lumamig ang air conditioning. Malaking bagay lalo na sa mainit na panahon ng Pilipinas. Pagdating sa mga tech features, may standard na mga power features tulad ng air conditioning, power steering at power windows. May cruise control sa mas mataas na variant nito na useful sa highway drives. At nilagyan rin ito ng Blaupunk infotainment option na naka-touchscreen at may Bluetooth, USB port, Android Auto at Apple CarPlay na mga connectivity features. May mga dagdag na convenient features din ito lalo na sa top variant dahil nilagyan ito ng rain sensing wiper at multifunctional steering wheel. Meron din itong rear parking sensor at sunroof lalo na sa mga premium variant tulad ng GTS. At pagdating naman sa mga safety features, nilagyan ito ng dual front airbags at anti-lock braking system sa preno na standard sa lahat ng variants. Meron din itong ISO Fixed Child Seat Anchors para sa mas secure na child seat installation at Electronic Stability Program o ESP. At syempre, ang mas matibay na safety features nitong sedan ay ang matibay na pagkakagawa nito. May solid safety cage na body itong kotse na tumutulong protektahan ang mga pasahero sakaling magkakaaksidente. Sa Pilipinas ngayon, mabibili mo sa pinakamurang halaga ang base variant o standard variant nito mula 686,000 hanggang 805,000 pesos. Ang pangalawa sa pinakamurang sasakyan sa Pilipinas ay ang Kaizen Honor S, ay isang budget-friendly MPV o van na idinisenyo para sa pamilya, negosyo at praktikal na pagbiyahe. Ito ang sasakyan na may malawak na space, matipid sa makina at may solid na performance sa abot kayang presyo na nagsisimula sa humigit kumulang 515,000 hanggang sa 585,000 pesos sa Pilipinas ngayon. Sa unang tingin, ang Kaizen Honor S ay may boxy at medyo simpleng disenyo. May classic na forma ng van na nagpapakita ng practicality at functionality. Ang malalaking sliding side doors nito at malawak na bintana ay tumutulong sa madaling pagpasok at paglabas ng mga pasahero o kargo, lalo na kung ito ay gagamitin sa pamilya o negosyo. Sa ilalim ng hood nitong sasakyan ay makikita naman ang 1.5 liter gasoline engine na may 4-cylinder at nakakabit sa isang 5-speed manual transmission nito.
Ang makina nito ay kaya mag-produce ng 104 horsepower at 145 Nm ng torque na sapat para sa araw-araw na biyahe at pagdala ng mga pasahero o kargamento. Ang setup nitong rear-wheel drive at simpleng mechanics ay nagbibigay naman ng matibay at reliable na pag-andar sa loob ng kalsada kahit pa ito ay may mabigat na load o puno ng pasahero. Pagdating naman sa interior comfort, pagbukas mo pa lamang ng pintuan nitong sasakyan ay makikita mo na ang maluwag na cabin na kayang mag-accommodate ng hanggang sa 7 to 8 na passenger. May mga practical na features tulad ng adjustable seats at headrest para sa mas komportableng biyahe. Meron din itong magandang air conditioning system at heater, naka-power steering at may power windows para sa convenience ng driver at mga pasahero nito. Pati na rin ang rear AC vents na tumutulong para sa pantay na airflow sa buong sasakyan. Hindi lang ito basta van, equipped din ang Honor S ng mga modernong at useful na features gaya ng entertainment at connectivity. Nilagyan ito ng touchscreen na infotainment system na may Bluetooth connectivity para sa hands-free calling at music, na may kasama na ring FM and AM radio at USB and auxiliary input. May integrated audio system at voice control din itong kasama, na mayroon na ring multifunctional steering wheel para sa mas kontrolado ang features habang nagmamaneho. Pagdating naman sa mga convenient features pa nito, itong Kaizen Honor S ay nilagyan ng cruise control para mas relax ang highway driving. May automatic headlamps na rin ito at follow me home headlamps. May keyless entry at engine start and stop button. May mga cup holders at bottle holders na rin itong kasama, plus glow box cooling. May rear seat headrest at heated seat option depende sa variant na pipiliin mo. Pagdating naman sa safety features, ay hindi rin nagpahuli ang Honor S. Mayroon kasi itong dual airbags para sa driver at front passenger. Mayroon din itong anti-lock braking system, electronic brake force distribution para sa mas stable na pagpipreno, na sinamahan ng child safety locks at rear seat belts. Mayroon din itong parking sensor at rear camera, at mayroon na ring central locking at anti-theft system para sa security ng sasakyan. Sa Pilipinas ngayon ay nagre-range ang kabuang presyo nito. Mula sa cargo van variant ay nakakahalaga ng 515,000 hanggang sa pinaka-top end variant na passenger van na may presyo na 585,000 pesos. Ang pangatlo sa listahan natin ay ang MG5. Ay isang subcompact sedan na may modernong disenyo, maluwag na cabin at sulit na equipment sa halagang nasa humigit kumulang 690,000 pesos hanggang sa 870,000 pesos sa Pilipinas ngayon. Isa itong car choice para sa mga naghahanap ng style, features at performance sa isang practical na sedan. Well, pagdating sa itsura nito, ang MG5 ay may sporty at sleek na style. May malapad na grille, modern na headlamps at proporsyonadong body na siyang nagbibigay ng confident look sa kalsada. Hindi ito yung tipong ordinaryong sedan. Ramdam mo kagad ang kalidad at pagiging contemporary ng design nito. Sa ilalim ng hood nito, ang MG5 ay pinapagana ng 1.5-liter gasoline engine na may 4-cylinder at dual overhead cam with 16-valve configuration. Kaya naman mas efficient at balance ang performance nito para sa city driving at highway. Kaya nitong MG5 na gumawa ng humigit kumulang sa 114 horsepower at 115 Nm ng torque, nasapat para sa maayos na acceleration at efficient fuel usage sa araw-araw na biyahe. Pagdating sa transmission, meron din itong mga optional. May 5-speed manual na mas hands-on ang feel ng drive, at may CVT o continuously variable transmission naman na mas smooth at tipid sa fuel lalo na sa stop and go traffic. May fuel consumption rate itong sasakyan na umaabot ng 22 to 23 km per liter. Well, pagdating sa interior, pagpasok mo sa loob nito ay mararamdaman mo kaagad ang space para sa 5 pasahero at komportableng seating arrangement kahit mahaba ang biyahe. May maluwag na legroom at headroom na perfect para sa pamilya o long drives. Habang ang cargo space naman sa trunk ay malaki rin para sa mga bagahe at gamit. Itong MG5 ay nilagyan rin ng mga comfort features gaya ng air conditioning na may automatic climate control
Adjustable seats at headrest. May mga cup and bottle holders din ito. At may power windows at naka-power steering na may kasamang multifunctional steering wheel. May keyless entry at push start button kaya mas safe at secure pero depende pa rin sa variant. Pagdating sa infotainment and tech features, sa harap nito ay makikita ang touchscreen display na may sukat na 8 to 10 inch depende sa variant na may kasamang connectivity features na Apple CarPlay at Android Auto, Bluetooth, USB and auxiliary input, may radio at multimedia at integrated audio system na nagpapaganda ng sounds nito. Nilagyan rin ito ng multifunction controls sa steering wheel na perfect para sa mga nais ng connected at modernong driving experience kahit sa budget-friendly sedan lang. Pagdating sa mga safety features, ang MG5 ay equipped ng mga importanteng safety features na nagbibigay ng peace of mind sa driver at passengers. Nilagyan ito ng dual airbag sa driver at passengers din. May anti-lock braking system, electronic brake force distribution plus brake assist para sa mas maayos na pagpipreno. Nasinamahan pa ng ISO fix para sa child seats, may rear parking sensor at reverse camera. May electronic stability control din ito at hill start assist sa ibang variant. Magiging safe ang travel mo kahit sa busy na traffic o long trips. Mula sa kabuuang presyo nito na umaabot lang ng 690,000 hanggang sa 738,888 pesos para sa base variant at 878,000 naman para sa style CVT variant na may higher specs. Suzuki Carry. Ang Suzuki Carry ay isang small commercial utility na may pinakamaraming pakinabang sa lineup model ng brand. Nagintanyag ito sa bansa bilang isang mas maliit at alternatibong truck na gumugulong sa kalsada ng Pilipinas. Nagtatampok ang sasakyan ng isang nababaluktot na layout na nagbibigay daan dito upang umangkop sa halos anumang pangangailangan. Ang maliit na form factor nito ay nagbibigay daan sa sasakyan na madaling makalusot sa masikip na espasyo. Ang nagpapagana sa sasakyan ay isang 1.5 liter na gasoline engine na gumagawa ng 95 horsepower at 135 Nm ng torque. Sa kabila ng maliit na sukat nito, ito ay malakas at may kakayahang magkarga ng timbang na 940 kg o kabuuan bigat na kayang dalhin. Meron itong mga suspensions na reliable gaya ng MacPherson strut sa front suspension at lip spring with coil spring sa rear suspension. Samantalang ang mga brake nito ay may kakayahang pigilan ng anumang bilis, lakas ng pag-andar ng sasakyan na ginagamitan ng ventilated disc sa front at drum brake naman sa rear. Meron nitong 5 klase ng body configuration depende sa iyong paggagamitan, habang ang makina ay nananatili sa isang 1.5 liter na ipinares sa isang 5-speed na manual transmission. Sa interior, nilagyan ng 2 upuan sa harap na para sa driver at pasahero at sinamahan ng mga connectivity gaya ng USB and auxiliary input. Ang nagbibigay buhay sa loob nito ay ang FM and AM radio na may kasamang 2 speaker para sa magandang audio. Pinapanatili ang seguridad ng sasakyan sa pamamagitan ng security features na ikinabit dito na anti-theft device at engine immobilizer. Meron itong dami ng fuel na umaabot ng 43 liters at kumukonsumo ng 16 km per liter. Nagkakahalaga sa estimated price itong Suzuki Carry mula sa 614,000 pesos hanggang sa 798,000 pesos lamang. Suzuki APB. Dahil sa makantong forma at sukat nito, ay ipinagmamalaki ng Suzuki APB ang mga katangian nito gaya ng masaganang interior space, improved reliability at napaka-practical na klase. Ito ay isang all-purpose na sasakyan ayon sa disenyo nito. Kaya ang pangalan nito ay All-Purpose Vehicle o APV. Pwede itong upuan ng hanggang sa 8 katao. May dagdag na silid para sa bagahe o maraming bilang ng merchandise para sa negosyo. Maaari rin itong maging isang mahusay na gamit bilang isang pampamilyang van, service o pampasadang sasakyan. Ang napapagana sa Suzuki APB ay ang isang 1.6 liter na single overhead cam, 16-valve engine na may 5-speed manual na transmission. Sa malawak nitong cabin space at functionality, tried and tested durability at power figures na umaabot ng 91 horsepower at 127 Nm ng torque, ay siguradong bibigyan ka ng magandang biyahe sa araw-araw. Pagdating sa chassis,
Gumagamit ang Suzuki APB ng mga bone metals na galing sa Suzuki Super Carry upang maging isang mahusay na hauler ang sasakyan para sa mga tao o kargamento. Ang sukat ng APB ay may haba na 4,320 mm at lapad na 1,865 mm. Ang wheelbase ay may sukat na 2,625 mm na sumasakay sa kabuuang 180 mm na ground clearance size. Nagtatampok ang suspension system ng MacPherson strut sa harap, habang ang likuran ay may matibay na axle na may mga lip spring para sa lahat ng variant at isang 3-point coil spring setup. Ang isang pares ng disc brake ay matatagpuan sa harap, habang ang likuran ay nagtatampok ng isang set ng drum brakes. Ang mga lower trim ay gumugulong sa isang setup ng 4-inch steel wheels, habang ang top of the line trim ay may kasamang 15-inch alloy wheel set. Kasama sa mga features ng teknolohiya ng Suzuki APB, ang isang 6 na speaker audio system na may 8-inch na head unit na may mga connectivity gaya ng auxiliary input, USB at Bluetooth. Ang mas mababang modelo ay nilagyan lamang ng 1-DIN system na may auxiliary at USB connectivity na may kasamang 2 speaker lang. At para maalalayan ng maigi sa pagpaparada sa masisikip na parkingan, ng lahat ng modelo ay nilagyan ng parking sensor for security. Ang mga upuan ng sasakyan ay maaaring itiklop upang mas lumuwag at mapakinabangan ang natitirang espasyo na kayang ikarga ang 714 liters na kargamento. Ang interior sa dashboard ay binubuo ng matitibay na plastic at ang mga upuan ay nakabalot ng tela. Pagdating sa safety ng APB, ay may 2 airbag sa harap, nilagyan ng mga seat belt para sa lahat ng occupants, at ang side impact at door beam ay mayroon din sa high-end na variant nito. Dinagdagan ng isa pang safety na anti-lock braking system. Ang APV ay may fuel tank na 46 liters at kumukonsumo ng 15 km per liter. Nagkakalagang presyo nito sa estimated price na 743,000 hanggang sa 955,000 pesos dito sa bansa. Suzuki Celerio. Ang Suzuki Celerio ay ang entry ni Suzuki sa subcompact hatchback sa bansa. Nagtatampok ang maliit na hatchback na na-update na 3D organic sculpted na disenyo tulad ng makikita sa makintab at bilugan na front fascia na may bagong signature grille design at mga linya ng naka-chrome na parehong nagpapaganda sa disenyo ng sasakyan at aerodynamics nito. Ipinagmamalaki ng kasalukuyang modelo ang pagtaas ng mga sukat kumpara sa nakaraang generation. Kasya na dito ang 5 pasahero. Nilagyan din ito ng mas pinatibay at pinalaki na kapasidad ng kargamento na kayang magkarga ng 295 liters sa likuran, habang maaaring magkaroon ng karagdagang espasyo na 60 by 40 na split at folding seats nito. Sa interior, ito ay may kasabang 7-inch Sony touchscreen infotainment system na may web link functionality. Ang single zone climate control na aircon system ay ang tanging magpapakomportable ng pagsakay. Sa hatchback, mayroon din itong USB charging port at keyless entry features para sa karagdagang accessibility at comfort. Ang Celerio ay pinapagana ng Suzuki K10C 3-cylinder 1.0-liter engine at may kasamang dual overhead cam na makina. Kayang gumawa ng 66 horsepower at 89 Nm ng torque. Ang makina ay pinari sa isang 5-speed manual na transmission o isang auto gear shift AGAS transmission. Kasama sa mga standard na feature sa safety ng sasakyan ay ang ABS na may kasamang electronic brake force distribution, dual SRS airbag, stability control at reverse parking sensor. Ang AGAS top-of-the-line variant ay dinagdagan ng hill hold control at ang lahat ng variant ay nakakuha ng 35-liter fuel tank na kumukonsumo ng 25 km per liter. Dito sa bansa ay may kasalukuyang presyo ito mula sa 708,000 hanggang sa 754,000 pesos lamang. Suzuki Espresso. Ang Suzuki Espresso ay isang maliit na hatchback na may mataas na ground clearance para sa klase nito. Nagsisilbi rin itong pinakaabot kayang entry ng Japanese brand sa segment na kapitan ng pinakaabot kayang modelo na Alto. Maaari itong upuan ng 5 pasahero at pinapagana ng 1.0 liter na naturally aspirated na gasoline engine.
Ang solong option sa mga transmission ay isang 5-speed manual lamang na nag-aalok ng mas prospective sa mamimili ng isang high-riding na sasakyan nang hindi kumukuha ng hulugan. Ang 1.0 natural aspirated K10B na makina nito ay may kakayahang gumawa ng 66 horsepower at 89 Nm ng torque. Tumatakbo sa bilis na 150 km/h. Ang Suzuki Espresso ay may kaunting modernong teknolohiya dahil nagtatampok ito sa interior ng 7-inch touchscreen display na may Bluetooth at auxiliary connectivity. Nagtatampok din ito ng USB port para sa pagcha-charge. Bilang karagdagan sa infotainment system ng sasakyan, meron din mga naka-manual control na aircon system para sa dagdag na comfort ng sasakyan. Nilagyan din ito ng rear parking assistance system at ultrasonic sensor na makikita sa rear bumper ng sasakyan. Ang Suzuki Espresso ay may makantong panlabas na nagtatampok ng 4 na pintuan at isang hatch door sa likuran. Ang sasakyan ay kahawig ng isang hatchback sa stilts dahil nilagyan ito ng mas mataas na ground clearance sa segment nito. May kasama itong itim na plastic na lower bumper sa harap at likuran, pati na rin ang mga halogen lamp para sa harap at likod. Nilagyan ito ng mga gulong na 14 pulgada ang sukat. Ang Suzuki Espresso, para naman sa mga safety features, ito ay nilagyan ng Heartec platform na nagbibigay dito ng proteksyon sa cabin kung sakaling magkakaroon ng banggaan. Dahil mas pinahusay ang mga mekanismo sa ilalim, mas pinalakas ang enerhiya ng braking. Gumagamit ito ng makunat na bakal upang makamit ang parehong liwanag at mahusay na pagganap sa kaligtasan. Sa ibabaw ng platform chassis nito, ang sasakyan ay nilagyan ng mga impact beams, 2 airbag para sa driver at passenger, pati na rin ng anti-lock braking system at 3-point seatbelt para mas ligtas ang pagsakay. May fuel tank ito na 27 liters at kumukonsumo ng hanggang sa 27 km/liter. Dito sa bansa ay may estimated price ito na 620,000 hanggang sa 660,000 pesos lamang.